Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At sana ay wag mo ilayo ang sarili mo sa amin ngayon na nalaman mo na ang buong katotohanan. Sana ay hindi mo kami iwan, Sophie. Dahil hindi ko nakakayanin kung mawalan pa ako ng isang napakahalaga sakin. Sophie, tinuturing na din kitang kapamilya ko bilang aking apo. Ikaw ay sobrang napakahalaga na para sakin. Dahil sa mga nagdaan na mga araw hanggang ngayon. At ang ate Lynn mo ay hindi parent natin nakikita. At ngayon si Yui na sobrang napakahalaga din sa akin ay napaslang. Sa totoo lang napakabigat ng dibdib ko sa mga oras na ito dahil sa mga nangyayari. Ang mga mahahalaga sa akin ay mga nawala. Bilang isang ama at hari, napakahirap sa akin ang nangyayari sa ating lahing elf. Lalo na sa aking pamilya. Minsan gusto ko nang sumuko at bitawan na ang pagiging hari ng ating lahing elf. Ngunit, naiisip ko kung paano na lang ang buong lahi natin elf. Na lubos na nagtitiwala sa akin at umaasa. Paano na lang ang mga kabataan sa ating lahing elf. Kung hahayaan ko na lang itong lahi natin. Paano na lang ang lahat. Kaya kahit sobrang hirap na ako. Pinipilit ko parent maging matatag at magkaroon ng matibay na dibdib. Para sa buong lahi nating elf. Pero sa totoo lang Sophie, hirap na din ako sa mga sitwasyon na pinagdadaanan ng ating lahing elf. Buti na lang nandyan din kayo. Ikaw at ang iyong lola para mas makabigay lakas sa akin sa mga araw na nagdaan at sa mga araw pa na magdadaan. Dahil sa iyo Sophie at sa iyong lola Loss ay mas lalo ako nabibigyan ng lakas ng loob upang hindi bumitaw. At upang hindi sumuko sa anumang hamon na nararanasan ng ating lahing elf. Kaya Sophie, kung naiisip mo na lumayo at iwanan kami, nakikiusap ako sa iyo Sophie, na wag mo kami iwanan at layuan. Wag mo ilayo ang loob mo sa aming lahat, dahil sa mga nangyari sa mga nagdaan na taon. Sinasabi ko ito Sophie hindi dahil kailangan ng ating lahing elf lalo na ako. Ang iyong lakas na tinataglay. Hindi dahil tayo ngayon ay nahaharap sa napakabigat at mapanganib na sitwasyon. Kaya hindi kita nais lumayo sa amin. Ayokong lumayo ka sa amin Sophie dahil ikaw ay sobra napakahalaga sa akin. Sophie, aking anak at apo. Mahal na mahal ka namin. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay walang imak at patuloy parent ang pagtulo ng mga luha nito sa kanyang mga mata. At si Sophie ay biglang yumoko habang naiyak ngunit walang imak. At si Master Ken ay dahan-dahan naglakad pasulong patungo kay Sophie. At nang makarating na si Master Ken sa harap nila Matandang Loss at Sophie. Si Matandang Loss ay bumitaw ng dahan-dahan sa pagkakahawak sa kamay ni Sophie. At si Master Ken ito ay biglang yamakap kay Sophie at sinabi. Hindi man kami ang totoo mo mga magulang pero mahal na. Mahal ka namin Sophie. At sobrang napakahalaga mo sa amin ng iyong lola Loss at sa buong lahi nating elf. Tuldok, sa mga oras na ito gusto mo bang hanapin natin ang pinaglibingan ng iyong ina sa lugar ng libingan ng mga hari at reyna ng ating lahing elf? Siya ay ililipat natin sa mas magandang libingan tulad ng mga libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Na may nakalagay na pagkakatanda ng pagkakilanlan at pagpupugay. Sabi ni Master Ken habang nakayakap ito kay Sophie. Nang marinig nito ni Sophie, ito ay dahan-dahan iniangat ang kanyang kamay at dahan-dahan inalis ang pagkakayakap ni Master Ken sa kanya at sinabi. Huwag kayong mag-alala, hindi ako aalis at huwag na din kayo mag-alala.
Alam ko kung bakit din ganyan ang pag-alala mo kung ako ay aalis. Dahil ang nasa isip mo ay baka ako ay tumungo sa aking ama at sa kanyang kaharian. Dahil ngayon ay nananabik ako sa aking mga magulang. Tuldok. Ngunit, itigil niyo na ang pag-aalala tungkol roon dahil kahit ako ay nananabik sa aking mga magulang. At nang malaman ko ang buong katotohanan ay hindi ko na nais na magkaroon pa ng ama. Kung ang magiging ama ko lang ay nagmula sa masamang nilalang tulad na lang ng lahi ng mga demonyo. Tulad ng sinabi ko kanina, Master Ken. Galit ako sa lahi ng mga demonyo lalo na sa kanilang hari na aking ama. At ganun din sa lahi ng mga normal na elf. Oo, Master Ken, wala na ang mga sinaunang mga hari at mga reyna ng lahi ng mga normal na elf. Ngunit, ang ibang mga normal na elf na nanghasga at sumama sa pagpapahirap sa aking ina ay nabubuhay pa hanggang ngayon. Tuldok. Pero kahit ganun, Master Ken. Sige, susubukan ko mawala ang aking galit sa mga normal na elf na tulad mo. At yung sinabi mo sa akin kanina, Master Ken, ay dapat ay noon mo pa ginawa. Hindi mo na dapat pang sabihin sa akin ang ganong mga bagay. Nung naging hari ka ng buong lahing elf, sana ang aking ina ay iyong pinahanap agad kung saan ito nakalibing sa libingan ng mga hari at mga reyna. Upang lagyan ito ng maayos na itsura at lagyan ito ng pagkakakilanlan at parangal. Dahil tulad ng sinabi mo sa akin kanina, ikaw mismo ang nakaalam na ang aking ina ay wala talagang nilabag na batas sa lahi nating elf. At ang aking ina ay wala talagang relasyon sa hari ng mga demonyo. Bagkus ito ay ginawan lang ng kalapastanganan na gawain ng hari ng mga demonyo. Kaya Master Ken, hindi mo na dapat pa itong sabihin sa akin. Dahil ito ay dapat mo talagang gawin noon pa man. Paumanhin sa inyo, Master Ken. Pero sa ngayon ang galit ko sa inyong mga normal na elf ay hindi ko pa kayang alisin. Ang aking ina ay naghirap sa kamay ng mga normal na elf. At kapag naiisip ko iyon, ang aking galit sa mga normal na elf ay mas lalo pang lumalala. At Master Ken, iba ang ating sitwasyon kaya hindi mo rin ako basta-basta naiintindihan. At dahil ngayon ay alam mo na galit ako sa mga normal na elf. Bilang isang hari, ano ang gagawin mo sa akin na may galit sa tulad mong normal na elf? Gusto mo din ba akong parusahan at ikulong ngayon? At hindi mo din naranasan ang lumaki na walang ina. Kahit papaano ikaw ay lumaki at naging matatag at malakas na elf dahil sa paggabay ng iyong magulang. Ngunit ako ni walang kinagiznan na magulang, lalo na ang magkaroon ng isang ina. Kaya kahit kailanman ay hindi mo ako mauunawaan kung bakit ako nagagalit ngayon sa lahat ng mga normal na elf. Patawad, Master Ken, hindi mo pa magagawa na alisin ang galit ko sa mga tulad niyong mga normal na elf. Hindi ganon kadali na magawa iyon. Ngunit, tulad ng sinabi ko kanina at pinangga ko, hindi ako aalis sa lugar ng mga elf at tutungo sa kaharian ng aking ama. Dahil ito ang aking lugar. At ito ang dapat ko talagang maging lugar. At bilang isang prinsesa na anak ng reyna ng mga mangkukulam na elf, karapatan ko na manatili sa anumang lugar na sakop ng mga elf. At ngayon na alam ko na nawala na talaga ang reyna ng mga mangkukulam na elf. At ako ang nag-iisang anak ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nais ko maging reyna ng mga mangkukulam na elf, na mayroon sariling kaharian. Papamunuan ko ang aking lahing mangkukulam na elf sa ibang kaharian. Kung talagang mahalaga ako sa inyo, Master Ken, gagawin mo na ibalik ang dating pagkakahati ng dalawang kaharian sa ating lahing elf. Karapatan ko na magkaroon ng sariling kaharian bilang anak ng reyna ng mga mangkukulam na elf. At napatunayan naman na ang aking ina ay walang ibang ginawa na masama at hindi talaga ito lumabag sa batas nating mga elf. Kaya may karapatan siya na maging isang reyna muli. Ngunit dahil ang aking ina ay wala na at ako ang nag-iisang anak niya, kaya ang pagiging reyna niya ay aking kukunin. Nais ko kunin ang mga lugar na dating sakop ng mga mangkukulam na elf. At nais ko pagpatuloy ang pamumuno ng aking ina sa aming mga mangkukulam na elf. Kung totoo ang mga sinabi mo na ako ay tinuturing mong bilang totoong anak, ibibigay mo ito sa akin ang aking mga ninanais. At nais ko din ialis ang aking ina sa libingan ng mga hari at reyna ng ating mga elf. At ito ay aking ililipat sa lugar na sakop ng mga mangkukulam na elf. Nais ko itong hihiwalay sa mga reyna at hari na mga normal na elf. Ito ay dapat mangyari, Master Ken. Dahil ang nag-iisang anak ng reyna ng mga mangkukulam na elf ay buhay at ako iyon.
Kaya dapat at oras na upang maibalik na sa amin mga mangkukulam na elf ang mga dapat sa amin. Huwag kang mag-alala Master Ken. Kaya kung pamunuan ang aking lahing mangkukulam na elf at ang magiging sakop nito. Kaya kung pangalagaan ang mga lugar na sakop namin. At sa tulong din ng aking lola magagawa ko ito lahat. Kung nais mo talaga ako maging totoong anak, ay huwag mo ipagkait ulit sa akin ang mga nararapat sa akin bilang anak ng reyna ng mga mangkukulam na elf Master Ken. Sabi ni Sophie, nang marinig ito nila Master Ken at matandang Loss. Silang dalawa ay labis na nagulat sa sinabi ni Sophie. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!